Ako ay nananawagan sa sambayang Pilipino na itigil nyo lang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! In whatever government office, bawal ang mga hindi tapat at nangungulubbat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Talagang totoong mabuhay ang bagong Pilipinas, mga kapatid. Hinding-hindi mapapawid o malulupig ng kahit sino bang mga naghahari-hariang mga alta sa lipunan. Ngayong hapon na ito, mga kababayan ko, nais kong gawing makabulok ang bawat detalye na aking bibitawan, mga kababayan. Dahil wala pong sasantuhin ang ating channel. Dahil tuwing hapon, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, ilalantad natin ang totoong kulay ng mga yan. Ilalantad natin ang totoong pagkatao ng mga yan, mga kababayan. Hindi pwede na tatahi-tahimik lang tayo ngayon dito. Hindi pwede na wala tayong gagawin dito. Hindi rin pwede na hindi tayo kikilos ngayon dito. Inaapi na tayo, mga kababayan ko. Yuyurakan tayo ng mga taong ito. Hindi po tama yung mga ginagawa nila sa mga rally na sila-sila lang ang nakakaalam. Ano nga ba ang totoong mensahe, mga kababayan ko? At naglilitawan na nga sa loob ng mga nagkukubling, mga banal, mga kababayan ko. Kaya eto, mga kapatid, hindi ko po kayo bibitinin ngayong hapon na ito. Sige na. Umpisahan na natin to, mga kababayan ko, dahil nag-iinit na po yung meron ba kayong dyan? Bumili ba kayo ng Sa ngayon, okay. Masakit ang loob ko. Wala kami pakialam sa sakit ng loob mo. Sige na, wala kami pakialam, ha? Mga kababayan ko, umpisahan na natin to, mga kababayan, para naman mainit-init yung ating pag-debunk, mga kababayan ko. Dahil pupuntuin ko po talaga, pupuntos po tayo dito. Hindi pwedeng hindi tayo pupuntos sa pagkakataon na to. Mga kababayan ko, hindi pwedeng hindi tayo magsasalita at magsasawalang bahala tayo sa mga pakalat ng mga ito. Abay, grabe yung kanilang mga patutsada. Kung ang tao hindi magbabalik tanaw, mga kababayan ko, mahihirapan po tayo. O nga pala, mga kababayan ko, nagpapasalamat po pala ako kay Pastor Kibuloy. Pastor, kundi dahil sa'yo, hindi mabubuking yung mga tao na to. Mga kababayan ko, sinuna to po Maraming salamat. Sabi nyo po, balikan natin yung mga nakaraan at ipaalam natin sa taong bayan. Yan po ang gagawin natin ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo, Pastor, ha? Kayo po ay naway sana'y nasa maayos na kalagayan, ha? At kasama nyo po sa piling ninyo yung mga kaibigan nating mga vlogger dyan. Maraming salamat din po. Isinugo nyo po itong tao na to at ngayon po ay masusunog dito. Number one, I just want to remind ko lang, ha? Itong ginagawa natin ay hindi po paninira bagkus pagdedebunk sa kanila. Hindi naman po pwede na kayo lang ang may karapatan na magsalita sa harapan ng publiko.
Kaya ako, mga kababayan ko, nagsasalita lang po ako sa harapan ng aking mga subscriber. Okay po ba yun? Okay sa inyo? Let's do this, mga kababayan ko. Pasok! Unang benga ni Sandra Scam. Pakinggan natin, mga kababayan ko. Paunahin natin sila. Masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin nahihirapan manalo ng kahit 5 milyon buwan-buwan. Eto, mga kababayan ko, ha, tandaan nyo po yung sinabi niya. Let's have a notes, mga kababayan ko. Sabi niya dito, noong kapanahunan daw niya, meron ba kayong libro dyan? Kumuha kayo, ha, kahit yung notebook. Noong kapanahunan daw niya, ang mga ano daw po nun, mga kababayan ko, ang mga tao, mga Pilipino, nung panahon ni Duterte, mga kababayan ko, na siya po isa sa mga board member ng PCSO, ay nahihirapan daw pong manalo ang mga Pilipino. Mga kababayan, naririnig nyo, literally, sa kanyang bibig, mga kababayan ko, ay nahihirapan ang mga Pilipino manalo. That's the right word na narinig nyo. Kung if I'm not mistaken, correct me. Mga kababayan ko, kung mali po ako, please pardon me. Mga kababayan, narinig nyo po aktual mismo kay Miss Sandra Cam na sinasabi niya po, mga kababayan ko, noong panahon daw po nila, mahirap daw pong manalo. Okay? Mga kababayan, narinig nyo, at least hindi sa atin ang galing, hindi po sa akin, at hindi po ako gumagawa ng kwento. Tuloy po natin. Minsan lang nagkaroon ng almost 1 billion pinanabit yun ng 7 to 10 months ng dalawang winner na ang isa is construction worker from Samar and another one is a nurse from Legazpi City. Ayan, narinig nyo, mga kababayan ko, ha? Pinapaliwanag niya dito yung mga nananalo, ha? Nananalo to, ha? Nananalo, ha? Kumalma, tuloy. Mga kababayan ko, tuloy natin. Yung mga nananalo, ha? At isa kanya nang gagaling. Tuloy. Yan ang totoo na nananalo. Okay. Sabi niya sa panahon daw nila, mahirap daw manalo. Nung panahon nila sa loto, ha? Sa loto. Tapos, binida niya dito yung mga nanalo sa loto na sinasabi niya isang construction worker, isang nurse, mga kababayan ko. Aba, mukhang galing bumida. Tuloy. Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong General Manager na si Melquiades Robles. Minura niya dyan si Mel Robles. Sabi niya gano'n, no? G.I.G.O. EI ka! Ganun. Mga kababayan, minura niya dyan eh. Tuloy. Ninanakaw mo! Ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Tandaan nyo, ha? Sa bibig niya nang galing. Ninanakaw nyo ang pondo ng taong bayan. Sinabihan niya po si Mel Robles at ang PCSO na sinasabihan niya pong magnanakaw ng pondo ng taong bayan. Tandaan niyo yung sinabi niya, ha? Take note. Tandaan ninyo yan. Kumuha kayo ng booklet. Isulat niyo sa mga tickler niyo. Tuloy. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Ayan, sinasabi niya to, ha. Wala daw nananalo, ha. Wala nananalo. Tandaan ninyo, mga kababayan ko, lahat ng sinabi dito ni Sandra, mga kababayan ko. Tuloy. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ayan. Mga kababayan ko, sinabi niya to, ha. Sinabi niya to. Abangan ninyo yung last part nito kasi dun sa sabog lahat ng mga sinabi niya. Mga kababayan ko, tuloy. Ngayon, last December, dalawa na malaking tinamaan. Isang almost 400 million at isang 683 million. Saan na papunta? Sino ang tunay na winner? Kayo. Ayan, mga kababayan ko. Galing, no?
She is trying to manipulate and divert the story into into a masabi natin na medyo palalain niya yung story. Kasi binigyan niya na ng curiosity yung tao. Sino ang nananalo? Ang galing ng ng pagda-diverse niya, no? Diversionary tactics yung tirada niya dun eh. Sabi niya, sino ang nananalo? Syempre ang tao magagalit, mapapaisip at nag-aalab ang puso, nagagalit sa gobyerno, ginalit nila. Ngayon, sasabihin niya ngayon yung mga kabulukan. Tignan niyo mga kababayan ko kung paano kakarmahin mamaya tong mga to, ha? Mga kababayan ko. Thank you very much, Ma'am Eloisa Villanueva for membership. Maraming salamat po. Yan, jacket yan. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Ayan! Alam mo yan, ha? Sinabi mo yan na ang PCSO ang loob ng PCSO ay nilalaman ng sindikato. Aba, sino kaya ang totoong sindikato? Malalaman natin dito yan. Tutok lang mga kababayan ko at i-like nyo yung live streaming natin. Maganda to. Kung maalala nyo, ng birthday ng GM Robles, dito sa Malacanang. Hoy, teka lang ha, hindi sa Malacanang yun. If I'm not mistaken, hindi sa Malacanang yung tunay na birthday niya. Sa Paco, Maynila po yun. Fake news po kayo kagad dun. Hindi po sa Malacanang yung tunay na birthday party niya. Doon po sa Paco po yun sa kanila, sa mga Robles. Have you seen that video? Ay, Santa Ana pala mga kababayan. Of Liza Araneta Marcos? Diba? Ang sabi niya, Mel, I love you. Uy? May I love you ba dun? May I love you ba dun? Ang pagkakasalita lang naman ni F. Liza, happy birthday, Mel! Wish you a good day, ganyan, Mel Robles. Sama-sama tayo magiging milyonaryo. Walang sinabing I love you. Taray mo naman. Fake news? Oh, fake news kagad, di ba? Tuloy, debunk natin to. Sabay-sabay tayo magiging milyonaryo. Oh, sabi na pare-parehas kayo ni Maharlika ng content eh. Isang-isa pa kalat sa inyo ng storya. Tuloy. Kabal na mukha! Kabal na mukha! Kabal na mukha! Tandaan nyo rin yung salitang makapalang mukha, babalik yan sa kanya. Kabal na mukha! Noong kapanahonan namin, sa aking opisina, pinakababa. Ayan, ito, maganda to mga kababayan ko ha. Inamin niya dyan ha. Babalikan natin yan mga kababayan ko. Inamin niya dyan sa panahon daw niya, mga kababayan ha, sa panahon daw niya, pakinggan nyo. Na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin. Binibigay ng gobyerno. O, kailan mo naging pag-aari ang pera ng PCSO? Ha? O. The words came from she's mouth. Binibigay niya. Ha? Pera ng taong bayan yan. Wag mong ariin. Oh, dyan pa lang mali ka na eh. Dapat ang binibigay ng gobyerno gamit ang pera ng PCSO. Hindi pera mo. Hindi binibigay mo. Oh, tuloy. Ay 10,000. Oh, tandaan nyo, 10,000. Binibigay niya daw. Pera ng taong bayan yan, hoy. Tuloy. Pinakamababa yan. Oh, pinakamababa daw yon. Pero hanggang 100,000, hanggang 200,000, nakakabigay ang direktor niyong Sandra Cam. Nga, nakakabigay daw ang director daw nilang si Sandra Cam. Ah, galing bumuhat ng plato Tapos tingnan nyo, saan siya kukuha ng pera? Mga kababayan ko. Tingnan nyo kung magbibigay ito ng 200 to 300, kahit 200 to 100,000 sa isang pasyente, tatanungin ko po kayo, kanino po kayo kumukuha ng pera? Mga kababayan ko. Masyado nyo pong binitbit yung inyong pagkatao Mga kababayan Tingnan nyo, saan siya humihingi ng pera? Dahil magmalaki na ang bill, sinasama ko yan sa board meeting at ako mismo
ang nagmamakaawa sa kapwa ko mga direktor Oo. na magbigay ng 30,000 bawat sa fans sila. Okay, tama. Kanino niya hinihingi? Unang tanong, sablay pa lang eh. Alam niyo kung ano? Hindi mo pera, aakuin mo. Makapagbigay ka ng 100,000, tandaan mo, gobyerno ang nagbibigay niyan, hindi sarili mong bulsa. Inamin mo rin dito na humihingi ka ng pondo rin sa mga kapwa mo direktor. Oh, yan ang trapo. Oh, 'di ba? I don't know what's the reason kung bakit tumagal ka ng 7 years sa PCSO. Oh, 7 years ha, 7 years siyang nanatili. Tingnan nyo to. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. O ngayon, kanino galing yung pondo? Pera ba ng mga chairman? Pera mo ba o pera ng taong bayan? Anong sagot mo? Makapagbigay ka lang. Big 10,000 kada punta sa'yo. O, ganyan siya kumako, mga kababayan ko. Literally, lantaran tayo. Trapolitiko ang tawag dito. O, tuloy. Sa ngayon, maraming nagre-report sa akin. 2 o'clock in the morning TV na buong Pilipinas to ha. 2 o'clock, lalo dito sa Manila. 2 o'clock in the morning, ang mga kawawa nating may hirap, TV na sa PCSO. Hanggang alas 9 ng umaga, at ang matatanggap lang nila ay 3,000. O yan, 3,000. Ang sabi niya dito, 3,000 lang ang natatanggap. Totoo ba ito? 3K lang daw. Ayan. 3K lang daw ba talaga ang natatanggap ng mga tao? O to mga kababayan ko. Ang tanong ko sa iyo, Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang tawatan. Tatandaan niyo sinabi niya, pumipila lang daw ang tao, 3,000 ang natatanggap. Tuloy. Kung maalaala mo, nagsilbi ka rin kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa'yo? Tinanggal ka dahil sa korupsyon. O bakit dahil sa kaalya-kalyado kayo? Tuloy. Ngayon kinuha ka ng gobyernong ito para gumawa ng pera at suluhin nyo, lunukin nyo ng tulo-tulo ang pera ng mga mahihirap. Ayan. Isang paratang pa ulit. Ilan ang paratang niya? Ang dami. Mga kababayan ko, ang dami niyang pinaratang dito. Sabi niya, mga kababayan ko, si Mel Robles, magnanakaw, minura niya, niyurakan niya ang pangalan, pati PCSO. Mga kababayan ko, ha, makinig kayong mabuti. This is very important to inform the Filipino people. Mga kababayan ko, pakikinggan nyo mabuti to dahil bawat litalyang bibitawan nito ngayon, mga kababayan ko, kaya kong pasinungalingan. Mga kapatid, na ang mga tirada nila, ginurgur nila pangalan ni First Lady Lisa na wala namang ginagawa sa kanila, niyuyurakan ang pangalan ni Mel Robles na wala namang ginagawa sa kanila. Ngayon, mga kababayan ko, ano mapapaisip kayo? Ano ang kanilang intensyon? May atraso ba si Mel Robles sa kanila? Wala. Mga kababayan ko, sa bibig niya na rin nanggaling, mga kababayan ko, matagal bago may manalo. O, sige, mamaya babalik natin yan, mga kababayan ko. Ngayon, silensyo muna tayo. O, ngayon, silensyo daw, ha? Ako ay nananawagan sa sambayang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Ayan. Magnanakaw, ha? Kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! O, ngayon, mga kababayan ko, babalik ko sa kanya yan. Nagsisiesta kayo. Sabi nyo, huwag kayong tataya sa loto. Ano una niyang sinabi, mga kababayan ko? Uulitin ko, ha? Sabi niya nung una sa umpisa, noong kapanahunan daw nila, may matagal daw may manalo. Tanong, question mark, bakit may matagal manalo? Mga kababayan ko, yun ang tanong. Mga kababayan ko, bakit may matagal manalo? So you mean, inaamin nyo ba na mayroong manipulation na ginagawa dyan sa PCSO? Nung mga panahon ninyo?
Bakit wala bang tumatama sa mga combination numbers? Bakit? Sa bibig mo nang galing ha? Matagal may manalo. Ha? Second, mga kababayan ko, accusing the PCSO General Manager Mel Robles na isang magnanakaw at inakusahan nyo si First Lady Lisa na sangkot sa pagnanakaw. Ay, aba, ito ba'y mapapatotohanan natin biyahe ni Koy? Abay, oo, kaya ko. Abay, mismong kaalyado niya rin na naglaglag sa kanya. O, tignan nyo ha, mga kababayan ko. Pero bago ang lahat, hinamon niya dito ang mga taong bayan na wag daw kayong tataya sa PCSO. Wag daw po kayong, mga kababayan ko, na tataya na wag daw po kayong hanggat daw po meron, mga kababayan ko, hanggat daw pong merong Mel Robles na nananatiling magnanakaw daw dyan. Eto, mga kababayan, mga kapatid, maraming salamat po, Ma'am Beth. Thank you very much for your super chat. Ano po ba ang epekto nito kapag wala pong nagtataya o betor, mga kababayan ko? Wala pong tumataya o betor ha? Wala pong tumataya. Ano po bang mangyayari sa ating mga kababayan ko? At eto pa po, saan nang gagaling ang 10,000 sinasabi niyang sa kanya at tigte 30,000 ng mga board member na sinasabi niyang ibinibigay niya? Mga kababayan ko, literally, mga kababayan, handa nyo sarili nyo sa mga maririnig nyo dito sa channel natin. Eto, mga kababayan, pakinggan nyo po ito. So, iba dito, diba? Oo. Napapanda lang sa 3 taon nang nagpapadialysis si Christine dahil sa chronic kidney disease. May rheumatic heart disease din siya, kaya madalas ma-confine sa ospital. Malaki daw tulong ang PCSO sa kanyang pagpapagamot. Ano ang sabi? Malaking tulong ang PCSO. Tingnan nyo po. Yung injection po na kinakailangan namin gamitin, linggo-linggo kada dialysis namin, hindi namin kayang bilhin, pero record siyang gamitin sa amin. Bali, sa PCSO ko po nakukuha ang kayulong yan. Sa confinement din po, malaki din po ang itutulong ng PCSO kasi tulad sa akin, lagi po ako na-admit. Every admission ko po, lumalapit ako sa PCSO. Nasa 30,000 pesos ang sinasagot ng PCSO. Oh, ano? 30,000, hindi po 10,000 ang sinasagot ng PCSO. O bakit niyo po sinasabi? Sandra Cam, ba't sinasabi mo 10,000 ang ibinibigay mo? O asan yung 20? Sige nga. Mga kababayan ko, uulitin ko ha. Uulitin ko. O, sabi ni Sandra Cam. O. Ako ay nananawagan sa sambayang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! Huwag kayong tataya sa loto! Alam ka ha? So, iba dito, diba? O, sino mawawalan? Sandra Cam, maawa ka sa mga tao na to. Ikaw mayamang ka, makakahiga ka, makakapag-dialysis ka kung may sakit ka. Pero itong mga pobreng Pilipino na kagaya namin na naghihirap, ha? Makinig kang mabuti. At sa lahat po ng mga nakikinig at taga-suporta niyan. Ito po bang ganitong mga tao ang gusto nyong pahirapan? Ito po bang mga ganitong tao ang gusto nyong bigyan? Tanggalan ng karapatan na makapagpagamot gamit ang pera ng taong bayan? Ay ang kakapal naman po ng mga pagmumukha ninyo dyan. Gusto nyo pong tanggalan itong mga tao na to? Wag po kayong tataya sa loto hanggat meron pong ganyan. Si Mel Robles ba ang may problema dyan? Hindi po si Mel Robles ang nakikita kong problema dyan. Yung mga tao atang pumupukol at gumugurgur at naiinggit sa posisyon niya. Abay kung idadamay nyo yung mga ganitong tao ay hindi ko po kayo palalampasin dito. Baka po magkaharap po tayo. Masabi ko po sa inyo mga dapat nyong malaman. Sa una nyong sinabi, kasinungalingan, pera nyo, binibigay mo, isang punta sa'yo, binibigay mo, 10,000. Bakit sa PCSO natatanggap niya 30,000? Pag nagpapagamot siya.
Imagine ninyo, yung naitutulong ng PCSO na madagdagan, madugtungan ang buhay ng mga kababayan natin, pobre kagaya nila, na walang kakayanang magpagamot ng kanilang mga sarili, ng kanilang mga sarili at gamit ang pera ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo, huwag kayong tataya, huwag kayong magbebet sa loto. Di ba? Ngayon, kung 10,000 ang binibigay mo, kailangan pa ba magmakaawa ang tao sa'yo? Eh, pera ng taong bayan yan. Correction! For your information, hindi mo pera yan. Pera yan ng taong bayan. O, tuloy natin. Oo, natatanggol sa 3 taon nang nagpapadialysis si Christine dahil sa chronic kidney disease. May rheumatic heart disease din siya, kaya madalas ma-qualifying sa ospital. Malaki ang tulong ang PCSO sa kanyang pagpapagamot. Yung injection po na kinakailangan namin gamitin, linggo-linggo, kada dialysis namin, hindi namin kayang bilhin, pero required siyang gamitin sa amin. Bali, sa PCSO ko po nakukuha ang tulong yan. Sa confinement din po, malaki din po ang itutulong ng PCSO kasi tulad sa akin na lagi po akong na-admit. Every admission ko po, lumalapit ako sa PCSO. Nasa 30,000 pesos ang sinasagot ng PCSO kapag ina-admit sa ospital si Christine. 6,000 pesos naman ang tulong pinansyal, pambili ng gamot. Oh, kita nyo? 30,000 pesos ang sinasagot ng PCSO. Hindi yung galing sa mga board member, ha? Hindi galing yung sa mga board member. Sa PCSO. Nanggagaling yung pondong 30,000 except yung 6,000 pesos na additional para sa gamot. O ngayon, nalalaman nyo yan. Masakit ba sa tenga nila? O, huwag yung kakalimutan na mag-like ngayon sa ating live stream. Sumasakit ang mga ulo ng mga to ngayon. Umiikot ang puwet ngayon to. Nila maharli ka kung paano nila sasagutin to sa akin. Maraming salamat, Tita Lily Ragasa, for your super chat. Umiikot ngayon ng mga puwet ng mga yan ngayon kung paano nila ako sasagutin dito ngayon. Tuloy. 30,000 ang binibigay ng PCSO plus 6,000 sa gamot. Tuloy. Sa aking opisina, pinakababa na ipinibigay ko sa bawat pumupunta sa akin ay 10,000. Grabe ka! Grand slam ka na naman ngayon, madam! Oh? At ako mismo ang nagmamakaawa sa kapwa ko na direktor Ooh! na magbigay ng 30,000 bawat sa fans sila. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. Ano paniniwalaan nyo? Yung statement ng isang board member, natural, bubuhatin mo sarili mong bangko. Pero ang pakikinggan ko, yung balita mismo sa telebisyon. 'Di ba?